Because of His goodness, He sacrificed Himself for you. God loves you despite that you are sinner. Now is the time to repent your sins and offer your life to our Good Shepherd and let Him guide you through His stuff. Sana sa bawat ginagawa natin o sa landas na ating tinatahak, lagi nating isaisip na ang Diyos ang ating patnubay, na Siya ang ating gabay, para hindi masira yung ating kinabukasan, para hindi mapahamak yung ating mga sarili. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa atin. Sa kabila na tayo ay makasalanan, tinanggap pa rin niya tayo. At nais niya na kontrolin niya yung buhay natin para hindi tayo mapahamak. Hello everyone, this is our channel Charles Studios and we are now in the 52nd episode ng ating segment na Bible Speaks. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating pag-share ng Word of God para sa ating tema na Burman serye. Kaya naman, let me share with you another Christmas symbolisms na ating pag-uusapan ngayong gabi. Actually, they are two because they have almost the same meaning or symbolism. So, let's talk about Christmas lights and Christmas candle. So, yung dalawang symbolism na ito ang isa sa pinaka-popular o pinakatampok na decorations kapag sumasapit na ang Christmas season. For example, itong ang Christmas lights, lagi natin itong nakikita sa mga mall kapag tayo ay pumapasyal sa park, sa plaza, and other establishments. On the other hand, yung Christmas candle, sa ibang religion, ginagamit ang Christmas candles tuwing Advent Sundays. So yung Advent Sundays ay ginaganap tuwing buwan ng December bilang paghahanda o bilang selebrasyon sa nalalapit na Kapaskuhan. So, ano nga ba yung nire-represent o meaning o symbolism ng Christmas lights and Christmas candles? Kasi nga, sila ay nagbibigay sa atin ng liwanag. At kapag ka nakakita ng Christmas lights, talagang ito na yung pasimula ng Christmas season. So, according to A Blessing to Nations IG account, noong hindi pa laganap ang kuryente o electricity sa buong mundo, ang nagsisilbing ilaw o tanglaw ng mga tao na ginagamit either sa loob o sa labas ng bahay ay kandila, of course. Tapos, Candelaria, and then lampara, gasera, ano pa ba? Yung mga kandila na nakalagay sa chandelier o yung tinatawag na aranya de luces. Ganoon yung pailaw nila nung araw, nung hindi pa laganap ang electricity sa buong mundo. Even nung Victorian era, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa mga tao noon, kung bakit sila naglalagay ng mga small o katamtaman na size ng kandila sa Christmas tree. Nakapalibot yung mga kandila na yun sa Christmas tree. Ang sabi nga dito sa Blessing to Nations IG account, ito ay nagre-representa sa Star of Bethlehem, na kung saan ito yung naging panuntunan o naging gabay ng tatlong haring mago o yung mga pantas, o sa ating present time, sila ay tinatawag na astrologists o astrologers. Yung, pakitama ko kung astrologists o astrologers, no? Sila yung mga eksperto sa pag-aaral ng mga posisyon ng bituin ng mga planets and other elements in the sky. So yun yung naging panuntunan nila o yung naging gabay, yung tala doon sa Bethlehem. Kung saan nakatutok yung star o yung tala, doon yung location kung saan ipinanganak si Jesus Christ. Next, according to Marco Paul noong 2023, nire-represent naman ito yung liwanag ni Kristo. Sa paniniwalang ito ay nagbibigay ng pag-asa, ng ligaya at kapayapaan sa lahat ng tao sa buong mundo. According to Good Housekeeping noong 2022, para sa ating mga Kristiyano, ang ilaw ay nagre-representa sa estado ni Kristo bilang ilaw ng sanlibutan. At siya yung reason o siya yung magiging daan upang ang mga tao ay
magkaroon ng magandang buhay. At siya yung magiging daan para maligtas yung mga tao at mahango sila mula sa kapangyarihan ng dilim. Dahil nais ng ating Panginoong Hesus na tayo ay makalaya sa kapangyarihan ng kadiliman kay Satanas at magkaroon tayo ng buhay na maliwanag, buhay na ganap at buhay na may kabuluhan. Ngayon, nalaman na natin yung mga information patungkol sa representation o symbolism, meaning ng Christmas lights and Christmas candle kasi as what I've said earlier, they have almost the same meaning and they are giving light to everyone. I just want to share with you 3 Bible verses na related sa light. Okay? So, let's start dito sa Awit 27 verse 1. Ang sabi dito, tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Lagi nating i-declare na ang ating tanglaw ay si Lord o ang ating Panginoon Diyos. Kapag siya ay ginawa nating tanglaw, makikita natin yung tamang landas. Makakalakad tayo sa daang matuwid. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mapapariwara. Tayo ay kanyang iingatan at papatnubayan kapag kasama natin ang Diyos sa bawat daang tinatahak natin. Juan chapter 8 verse 12 sa ating susunod na talata, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kung paanong ang Diyos ang nagiging tanglaw natin, si Jesus Christ naman, He represents Himself as the light of the world. Kasi ang Panginoong Jesus, siya ay nasa panig ng kaliwanagan. Kung tunay tayong sumusunod sa Panginoon, dapat tayong sumunod sa liwanag. At dapat tayong mamuhay ayon sa liwanag. At hindi na tayo namumuhay pa sa dilim. Habang tayo ay naglalakad sa liwanag, sumusunod tayo sa Kanya, mas nagkakaroon ng sense o kabuluhan yung ating sarili, yung ating buhay. And sa Matthew chapter 5 verses 14 and 16, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kung paanong ang Panginoong Diyos at Panginoong Jesus ang siyang nagsisilbi nating tanglaw at ilaw ng ating buhay, dapat din pala tayong maging ilaw ng sanlibutan, maging ilaw sa lahat ng mga tao sa paligid natin. Dapat magpakita tayo ng mabuting halimbawa, ng mabuting pakikitungo sa kanila para makita nila yung ningning ng ating Panginoon at makita nila yung ating mabubuting gawa. Nang sa ganon, ito ay maging daan para maluwalhati nila ang ating Diyos na dakila. So, here's our challenge. Katulad ni Kristo, magsilbi tayong liwanag sa madilim na buhay ng mga tao. Malay mo, baka ikaw pa ang maging daan para sila ay makakilala sa ating Panginoon at magkaroon ng saysay at kabuluhan yung kanilang buhay. Dahil ikaw ang naging ilaw o liwanag sa kanila. Magsilbi kang ilaw sa kanila para kahit papaano maging maayos at maging makabuluhan yung kanilang buhay. Magkaroon ng liwanag sa kanilang puso't isipan. At ito yung maging daan para tunay nilang makilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. And that's our message for tonight. Sana po ay naging daan ito upang tayo ay patuloy na maging liwanag sa mga taong patuloy na namumuhay sa dilim. Magsilbi tayong inspirasyon at mabuting halimbawa para sa kanila. Mga kapatid, 87 days na lang Pasko na. Kaya naman, I encourage you to follow and subscribe Charles Studios dito sa ating Facebook page, YouTube channel at TikTok account.
Abangan po natin ang ating mga susunod pang topics sa buwan ng October. God bless you all and stay safe po sa ating lahat.